Hello, magandang gabi walking listeners. Episode 15 na tayo dito sa I Walk You Listen. Habang naglalakad ako dito sa tahimik na kalsada ng syudad ngayong gabi, samahan niyo uli ako habang binabasa natin tong nakakainis na kwento dito sa kalsada. For tonight's episode, ang kwentong ito ay may pamagat na fake wedding. Nalaman kong hindi pala legal ang kasal namin, kaya iniwan ko siya agad. Guys, literal na napatigil ako habang nag-scroll sa Reddit kasi hindi ko talaga kinaya tong nabasa ko. Imagine, akala mo happily ever after ka na sa taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buo. Yun pala yung entire relationship nyo ay binuo sa isang napakalaking ilusyon? Sobrang nanggigigil ako habang binabasa to. So itago natin si OP sa pangalang Claire at ang partner niyang si Joshua. 7 taon ding naging silang dalawa. Solid na solid ang relationship. To the point na silang dalawa yung tipong tinitingala ng mga tropa nila as couple goals. Tenured na yung love story nila. Fast forward, nag-propose si Joshua, bonggang kasal sa isang beach resort, complete with aesthetic setup, fairy tale vibes, and all their close family and friends. Smooth ng sailing, 'di ba? Full-on dream wedding talaga for OP. Simple, intimate, pero napaka-romantic. Pero plot twist, 3 years into the marriage, biglang kailangan nilang kumuha ng official marriage certificate mula sa PSA para sa babaguhin nilang family trust account at pagbili ng bagong property. Si OP, excited pa na asikasuhin to, pero pansin niyang laging umiiwas si Joshua tuwing napag-uusapan ng paperworks. Parang laging may palusot, busy daw sa work, o kaya siya na daw ang mag-aasikaso, pero halos 5 buwan nang walang nangyayari. Rumaragasan na ang red flags, kaya si OP na mismo ang nag-apply online para kumuha ng certified true copy ng record nila. Pagdating ng result mula sa PSA, negative, as in no record of marriage ang lumabas. Gulat na gulat si OP. Inisip niya baka nagkamali lang ang system o may clerical error lang. Tinry niyang balikan yung mismong coordinator at solemnizer na kinuha ni Joshua noon para sa beach wedding nila. Dito na lumabas ang tunay na tea. Turns out, binayaran lang pala ni Joshua ang isang kakilala niyang actor friend para magpanggap na pastor. At yung pinirmahan nilang kasunduan sa kasal ay peke at hindi kailanman inirehistro. Grabe, low-key sociopath moves. Pagsalubong ni OP kay Joshua sa bahay, nanggagalaiti niyang kinonfront ang lalaki at pinalatag ang katotohanan. Ang dahilan lang pala ni Joshua, ayaw niyang matrap legally sa kasal sakaling magbago ang isip niya in the future, pero ayaw rin niyang mawala si OP, kaya gumawa siya ng buong palabas para ma-fulfill lang ang pangarap ng babae. Imagine the betrayal. Right then and there, hindi na nagdalawang isip si OP. Pinagpack niya agad ang mga gamit niya, blocked him on all platforms, at umalis ng walang lingon-lingon. At hindi lang yan, ginamit ni OP ang lahat ng ebidensya ng ginawang panloloko at panlilin lang para sampahan si Joshua ng kasong falsification of public documents at swindling. Fast forward ngayon, dismissed na si Joshua sa kanyang corporate job dahil sa ethics violation, habang si OP naman ay tuluyan ng nakabangon, malaya at kasama ang totoong mga taong nagmamahal sa kanya ng walang kasinungalingan. Sweet poetic justice. Sobrang lala ng ginawa ni Joshua, 'di ba? Like, paano mo naaatim na linlangin ng ganun katagal ang taong mahal mo? So anong sa inyo walking listeners? Valid ba ang ginawang instant walkout at pagpapakulong ni OP? O dapat ba binigyan niya muna ng second chance si Joshua para ayusin yung kasal nila legally? I-comment nyo ang mga saloobin nyo sa baba. Hanggang sa susunod na gabi, ako uli ang inyong kasama. Ingat kayo sa pag-uwi and good night.